Number 3, ang wagas na pag-ibig mo ay mainam pa kaysa sa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Number 4, habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin na kamay ko ay nakataas. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Magandang umaga sa ating mga kapatid. Tayo ba ay pinagpala ng Panginoon? Tayo ba ay pinagpala ng Panginoon? Amen. Hallelujah. Mga ganito, mga kapatid, tayo ay lumapit sa Panginoon. Kailangan na nasa Diyos ang kaligtasan. Lord, sa mga ganito, Panginoon, wala kami ibang itataas, Panginoon, kundi ikaw lamang. Wala mo ang bawat isa, Panginoon. Dito kami, Panginoon, upang magpuri, Panginoon. Hindi ang sarili, Panginoon, namin. Wala kang Panginoon. Lord, salamat ka. Wonderful voice. At palagi pag-ibig mo'y sapat nung ikaw ay umating. Lumiwanag ang dilim. Iyong puno iniwan upang ako'y natagpuan. Tinatanggap kita, tinatanggap kita. Sa pangalan mo ay kaligtasan. Sa pangalan mo ay kagalingan. Sa pangalan mo ay katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Ang pangalan mo, Jesus. Simula kay naging
ikaw ay anak ng Diyos. Kung siya'y tatanggapin mo at piliin, di ka na mangangamba. Ikaw ay anak ng Diyos. Kung siya'y tatanggapin mo at piliin, di ako mangangamba. Ako ay anak ng Diyos. Kung siya'y tatanggapin mo at piliin, di ako mangangamba. Ako ay anak ng Diyos. Kung siya'y tatanggapin natin ang pinigin, di tayo mangangamba. Tayo ay anak ng Diyos. Kung siya'y tatanggapin natin ang pinigin, di tayo mangangamba. Tayo ay anak ng Diyos. Sa pangalan mo ay kaligtasan. Sa pangalan mo ay kagalingan. Sa pangalan mo ay katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo ay kaligtasan. Sa pangalan mo ay kagalingan. Sa pangalan mo ay katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Kung siya'y tatanggapin mo at piliin, di ako mangangamba. Ikaw ay anak ng Diyos. Kung siya'y tatanggapin mo at piliin, di ka na mangangamba. Tayo ay anak ng Diyos. Sa pangalan mo ay kagalingan. Yes, sa pangalan mo, Jesus. Tunay nga, Panginoon, na may katagumpayan, Panginoon. Sa pangalan mo, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Isa pa, hallelujah. Sa pangalan mo. Hallelujah. Sa pangalan mo ay kaligtasan. Sa pangalan mo ay kagalingan. Sa pangalan mo ay katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangakong ibig
banal na apoy ng Diyos, dalhin mo sa kapatulo. Banal na apoy ng Diyos, banal na apoy ng Diyos, dalhin mo sa kapatulo. Ako ay narito upang ibigin mo, maghilom ng damdamin, ang daming ilis. Ako ay naghihintay sa pangakong ibigay, sa lugar na magtatagpo. Punuin mo banal na apoy ng Diyos, banal na apoy ng Diyos, dalhin mo sa kapatulo. Banal na apoy ng Diyos, banal na apoy ng Diyos, dalhin mo sa dito ngayon, hatid ang presensya, may kalayaan. Ikaw ay nandito ngayon, hatid ang presensya, may kagalingan. Ikaw ay nandito ngayon, hatid ang presensya, may kadalasan. Ikaw ay nandito ngayon, hatid ang presensya, may kalayaan. Ikaw ay nandito ngayon, hatid ang
banal na apoy ng Diyos. Dalhin mo sa kabaton. Ikaw ay dito. Dito ngayon. Wala sa likod. Panginoon, ating presensya. May kalayaan. Ikaw ay nandito. Nandito ngayon. Ating ang presensya. May kagalingan. Ikaw ay nandito. Ikaw ay nandito. Nandito ngayon. Ating ang presensya. May kalakasan. Apoy ng Diyos. Banal na apoy ng Diyos. Dalhin mo sa banal na apoy ng Diyos. Apoy ng Diyos. Dalhin mo sa kabaton. Dalhin mo sa Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Tunay nga, Panginoon. Napresensya ay nasa iyo, Panginoon ng God. Salamat, Panginoon ng God. Ang natin magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Ngayon naman, mga kapatid, sino ang number one sa buhay mo? Jesus. Amen. Hallelujah. Sino ang number one sa buhay mo? Amen. Hallelujah. Ngayon naman tayo mula ang pumalakpak, sumayaw at tumawid. Ibigay mo yung the best na papuri para sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Go. Ikaw ang pupurihin ko. Ikaw ang sasambahin. Pwede ba itaas yung kamay ang Panginoon dito? Panginoon Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking puso, problema may lumating. Bakit iwanan sa'yo? Ang asalit na buhay, ginagawa mo. Ikaw lang, ikaw lang ang pupurihin ko. Ikaw lang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus,
na at tulad mo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema ba'y dumating? Bakit iwanan sa'yo? Mga salita mo ay di nagbabago. Ikaw naman, ikaw naman ang paborito ko. Ikaw naman ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one na aking puso. You're the only one. Problema may dumating. Bakit iwanan sa'yo? Mga salita mo ay di nagbabago. Isa pa sa aking buhay, sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating. Bakit iwanan sa'yo? Mga salita mo ay di nagbabago. Mga salita mo ay di nagbabago. Mga salita mo ay di nagbabago. Tika lang. Parang ang lungkot natin sa mga ito. Kayo ba'y nagpupuri sa Panginoon? Amen. Kung gano'n, ibigay mo yung kawis na papuri para sa Panginoon. Nandito tayo mga kapatid, sinend ko ng Panginoon. Hindi para sumibangot. Amen. Hintihan mo yung katabi mo, sabihin mo. Handa na ba kayo? Amen. Hallelujah. Sa umaga ito, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya. Itaas ang kamay at tumawid na. Yeah. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat itinala. Wala sa labi ko nagpupuri. Wala sa labi ko nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa'yo may papatay. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nilos at gumabay. Wala sa'yo may papatay. Sa bawat mangyang kay ganda, simula magpuri sa Kanya. Itaas ang Hallelujah! At tumawid na. Sa bawat Panginoon, ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi ko napupuri. Mula sa labi ko napupuri. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa'yo may papatay. Jesus, sa buhay ko, ikaw kumilos at kumabay. Wala sa'yo may papatay. Jesus, sa buhay ko,
Salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Leo, pasalamat ka. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Mula sa labi ko napupuri. 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 Jesus, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong may papatay. Jesus, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong may papatay. Jesus, sa buhay ko ikaw kumilos at kumabay. Wala sa iyong may papatay. One more time, sinagan, Jesus, sa buhay ko. Jesus, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong may papatay. Oh, sa buhay ko ikay kumilos at kumabay. Wala sa iyong may papatay. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, salamat Panginoon. Tunay nga walang may papantay sa iyo, Panginoon. Lord, salamat Panginoon sa umiling, Panginoon God. Na inalay, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon God, hinihiling namin, Panginoon, na patawarin mo kami, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, sa lisensya mo, Panginoon God. Bagamat pasimula pa lang ito, Panginoon, naramdaman na namin, Panginoon God. Salamat, Lord God. Salamat, Lord God. Tula mo, God. Salamat na lang, Lord. Sa tanging pangalan mo namang Isus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Yan, amen. Maaari na po tayo po. Tunay nga na walang maipapantay ang ating Panginoon. Amen. Sa araw na ito, tinatawag ko po ang mga kids para po sa kanilang special number. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Wala. Ay, may tugtog ba? Opo, may tugtog. Ba't tayo? Yan, pasok na po yung mga kids. Tanong, kasya ba? Kasi yan sila. Yung iba doon sa bahay ni Nono. May kids pa? Yung iba doon sa bahay ni Nono. Yan, amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon para po sa kanilang special number. Amen. Pakinggan po natin. Pwesto muna. Pwesto. Pwesto. Sa verse. Verse muna kayo. O, boss muna. Verse muna? Sige, verse muna. Amen. Yan. Ito po kay Jeffrey. Mateo 7, verse 7. Humingi kayo kay bibigyan, pumanap kayo at kay makakatagpuan, Pangit. pumanap kayo at kay pagpupuksan. Steven Maga. Huwag ka Shout out daw, sabi ni magkanta Toto. ko'y sumasa iyo. Isaiah 41, verse 8. Isaiah 16, verse 9. Ang tao ay nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Amen. Lucas, verse Bukas, tawag ka. Tawag ka. 1. Lucas 1:37
Walang imposible sa ating Diyos. Amen. Marcos 5, verse 36, huwag kang matakot, manampalataya ka lang. Amen. Exodus 14, verse 14, pagtatanggol kayo ng Yahweh, tumahimik lang kayo. Amen. Sasayaw na po sila. Pwesto na. Basta tumahimik, ipagtatanggol kayo. Pero kung maingay, malabo. Sige, verse din. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Amen. Napakagaling naman ng mga bata na ito. Yan, amen. Bago pong lahat, yan yung mga bata po na tuturuan ni Teacher Santa. Kinapatawag na po para doon po sa labas para wala pong madistract sa magsasalita sa unahan. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tinatawagan ko po si Pastor Ruby po para sa mensahe muli na ibibigay sa atin. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Amen? God is good. All the time. God is good. All the time. And all the time. God is good. Dahil po lahat ay pumikit at manalangin, Panginoon, dakila ka sa aming mga buhay. Salamat, Lord, dahil kami, Panginoon, ay patuloy na nagkaroon ng kalakasan na makarating sa lugar na ito. Bagamat alam namin, Lord, na nagkaroon kami ng struggle dahil ang plano ng kaaway ay hindi kami, Panginoon, makalapit sa presence mo, hindi kami makarinig ng iyong mga salita. Ngunit ikaw ang Diyos na nagbigay sa amin ng kalayaan. At ang kalayaan na yan ay mula sa katotohanan. Sapagkat, Lord, ang nais mo sa amin, ang aming kaluluwa ay patuloy, Panginoon, na maging malusog, Panginoon. Sapagkat ang pagkain ng kaluluwa na ito ay walang iba kundi ang salita mo lamang. Ingatan mo kami at lukuban ng iyong kapangyarihan. Patawarin mo kami sa aming mga paglabag, sa aming pagkakasala, ganun din sa aming mga kasamaan. Patawarin mo kami, O Diyos. Hugasan mo kami sa pamagitan ng iyong banal na dugo. Sa pangalan ni Jesus lang tayo magsabi na, Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Alright, Amen. So tayong lahat po ay umupo na tayo po ay maging
convenient or kampante tayo sa ating pag-upo. At nawa po tayo po ay ngayon ay hindi magpa-istorbo sa gawa ng kaaway. Amen? Amen. At mag-focus po tayo sa salita ng Panginoon. And we will proceed in the 5th church of Revelation. So open up your Bible on Revelation 3, 1-6. Ang pahayag tungkol sa iglesia ng Sardes. Alright, basahin po natin, makinig po kayo. Isulat mo sa anghel ng iglesia ng Sardes. Ito ang sinasabi na nagtataglay ng 7 espiritu ng Diyos at ng 7 bituin. Nalalaman ko ang ginagawa mong pinapalagay kang buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Kaya gumising ka. Sabihin mo sa katabi mo, gumising ka. Pag-alabin mo ang mga katangiang nalalabi pa sa iyong buhay upang hindi ito tuluyang mamatay. Amen. Nakikita ko, hindi pa ganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Kaya nga, alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Isagawa mo ang mga iyon. Pagsisihan mo talikuran ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, pupunta ako diyan na gaya ng isang magnanakaw at hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Ngunit may ilan sa inyo, diyan sa Sardes, na nag-iingat at napanatiling malinis ang kanyang damit. Kaya't kasabay ko silang maglalakad na nakasuot ng puti, sapagkat sila'y kaharapat-dapat. Ang magtatagumpay ay magdaramit ng puti, at hindi ko kailanman alisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harap ng aking Ama at ang kanyang mga anghel. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So the Church of Sardes ay kilala being dead church. Buhay sila pero sa paningin ng Diyos patay. Amen. 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 May nakilala na ba kayong tao na buhay pero patay? Dahil parang walang pakiramdam. Amen. Pag kinausap mo, dead ma ka. Kahit kakausapin mo, walang nakikita, dead ma ka pa rin. Amen. So, ang taong yon buhay pero patay. At merong mga believers, mananampalataya, at yun ang Sardes na church. Na sinasabi po dito sa aklat ng Revelation pahayag, bagamat sila po ay buhay, patay sila sa paningin ng Diyos. Amen. Bakit kaya? Dahil po meron silang mga ginagawa. Ang ginagawa po nating palihim ay hayag sa harapan ng Diyos. Amen. Amen. So, this is the 7th church of, series of 7 church of Revelation. At papunta na tayo sa panglima. 2 na lang, matatapos na tayo. Can I hear amen? Amen. Alright. So, the church of Sardis is tried without, they cannot strive without the Holy Spirit. Kasi patay sila dahil wala ang, Espiritu Santo ng Diyos na magbuhay sa kanila. Amen. So, ang Sardis po ay makikita siya sa present name na Turkey. Ang capital po ay Lydia. Known po siya sa isang lugar na mayaman. No? Despite sa kanyang pagiging mayaman, ang church po ng Sardes ay tinawag na patay. Pwede ka palang magmayaman na patay sa harapan ni Lord. Amen. Di bali na siguro mahirap tayo, basta buhay tayo sa harapan ni Lord. Can I hear amen? Amen. Alright. Ang reputation nila, tinawag na patay. Alright. So, ang Sardis po, nag-remain po siya ngayon sa lugar na yan, na ruin na. Hindi na makikita talaga ang actual na mga build-up ng mga churches dahil ngayon po ay Islam na po ang nag-rule sa kanya. But before that happened, na naging Islam sila po ay mga Kristiyano. Kaso sa wala na silang solid foundation, natangay po sila ng ibang mga doctrine. Alright, kaya ngayon, sila po ay Islam na. Alright, so tandaan po natin, ang relihiyon na ginagawa pang sunod-sunuran, wala ka ng kalayaan, hindi po yan yung sabi sa Bible. Ang relihiyon po ay tao lang ang may gawa. Pero ang pagdating ni Jesus dito, ang binild up niya po ay relasyon. Amen. Gusto ni Lord maging malaya ka. Amen. Amen po ba? Malaya ka sa bisyo, Amen. malaya ka sa bondage. Amen.
Malaya ka sa kahirapan. Gusto ni Lord maging malaya ka. Sabihin mo sa katabi mo, lumaya ka na. Saan? Sa kuko ng agila. Alright? Lumaya ka, kapatid, sa bondage sa gawa ng kaaway. Can you hear amen? Alright, hallelujah. So, ang name po niya, ang ibig sabihin ay remain o remnant. Ang ibig sabihin ng kanyang name na Sardes ay remnant o nanatili. It represent na meron na natili sa kanila na hindi pa tuluyan talagang patay sa harapan ni Lord. Pero, pangilan-ngilan na lang. Can you hear amen? And then, hallelujah, kahit po sila ay nag-symbolize apparently ang kanilang city as a mayaman na lugar o wealthy city, pero po, they're hiding the spiritual declining. Bumaba po talaga ang attendance sa mga taong nagpapatuloy na maging tapat sa Panginoon. Can you hear amen? Alright. So number 1, sinabi dito sa 3:1, I know your works, that you have a name, that you are alive, but you are dead. Nasabi po sa Tagalog, alam ko ang iyong gawa, meron kang reputasyon na buhay, ngunit patay ka. Alright. May mga tao na sila ay walang absent sa simbahan, pero pala ang tingin ni Lord sa kanila, patay sa kanyang harapan. Amen. Ang ibig sabihin, ang Sardis po, pangalan na lang ang Christian. Pangalan na lang ang believers, pero hindi na makita sa kanilang gawa. Amen. Naintindihan niyo po ba? So, sinabi sila ay mananampalataya, pero hindi makita sa kanila ang buhay ng isang pagiging mananampalataya. Amen. Kaya patay sa harapan ng Diyos. Can you hear amen? So maraming believers ngayon tulad ng Sardes, name na lang ang meron, pero ang spiritual na relationship sa Diyos ay patay. Nagsi-church pero ang totoo, patay, walang buhay. Nagsi-serve sa Diyos pero wala sa puso ang paglilingkod. Nagpe-praise and worship, tumataas ang kamay, pero ang totoo, ang puso ay natutulog. Amen. Amen po ba? Amen. Nagsisimba ngayon, nakikinig kunwari, pero ang isip tulog. Amen. Pakigising yung katabi mo, sabihin mo, hindi ito tulugan. Ito ay aralan sa salita ng Diyos. Amen. Palakpakan nga si Lord. Amen. Nandiyan pa ba tayo? Amen. Alright, hallelujah. Ang sipag umattend ng activities, pero yung personal devotion kay Lord wala, patay. Amen. Hindi nga mabuklat-buklat ang Bible. Amen. May kausap ba ako? Alright? Musician sa church, pero pasaway. So, leader, pero nangunguna sa chismisan. Leader sa church, pero walang pagbabago ang buhay. Meron ba dito nun? Wala yun dito sa pangalan ni Jesus. Amen. That's why God said to Sardis, this church is dead. Patay. Ang hirap naman kung buhay ka pa, pero patay ka na sa harapan ni Lord. Amen. Ang hirap nun, no? Buhay ka, pero ang tingin sa'yo ay patay. Eh malamang magagalit ka. Amen. Di ba't ako tinawag na patay? Buhay naman ako. Ang totoo, kasi patay ang Holy Spirit sa puso mo. Amen. Kasi ang Holy Spirit ang nagsisindi para ikaw ay lumiyab, umalab at umapoy. Amen. Pag wala ang Holy Spirit, patay ka. Amen. Pag wala ang salita ni Lord sa puso mo, patay ka. Dahil walang magbubuhay ng soul mo. Amen. Hindi po yan ma-refuel ang soul mo kung wala ang word ni Lord. Kaya nga nagsisimba ka tuwing linggo para po ikaw ay makakain ng salita ni Lord na kailangan ng iyong kaluluwa. Amen. Can you hear amen? Because your soul might happen to be in trauma and might happen to have a sin. Kasi ang kaluluwa po natin, ganito ang struggle niyan. May dalawa po na dahilan kung bakit ang kaluluwa mo nasasaktan at nadudumihan. Ang nagpapadumi sa kaluluwa mo, kasalanan. Amen. At ang nagpapasakit ng kaluluwa mo, yung mga pain, yung mga trauma na pinagdaanan mo. Amen. At ang sagot lang dyan para humilom at mag-heal, ilapit mo kay Lord ang buo mong puso, isip at kaluluwa. Amen. Kapag ang paglapit mo hindi kasama ang kaluluwa, wala pong maaayos dyan. Dahil ang aayusin dapat yan, yung inner inside mo. Amen. Kaya nga ang tao kapag nasaktan, umiiyak, because this eyes is the window of our soul. Amen. Tama? Amen. Naintindihan po ba? Amen. Okay,
bakit pag nasaktan ka, masakit ang puso mo? Dahil nasa middle ang puso mo at ang kaluluwa mo nasa middle din. Amen. Naunawaan po ba natin? So, you are composed of body, soul, and spirit. Nasa gitna po ang soul mo. So, ang body mo, nasa labas. Ang nasa loob mo, ang iyong, ano po nasa loob natin? Soul. At ang doon pa sa pinakaloob-looban, ay ang spirit na mula sa Diyos. Amen. So, kaya kapag ikaw'y nasaktan, umiiyak ka, dahil yung mata mo, yan yung bintana, pintuan ng kaluluwa mo. Amen. Can you hear amen? That's why, kung nakasuffer ka ng trauma, pain, no? Ikaw ay na-betray, nasasaktan ka, umiiyak ang kalooban mo, nilalabas yan ng iyong luha. Amen. Kasi nasaktan ng iyong soul. Amen. So, dalawa lang po ang nagbibigay ng dumi at sakit ng iyong soul. Ano po yon? Kasalanan at ang trauma, ang pain na naranasan mo. Naunawaan po ba natin? That's why kung walang word of God, hindi ka mag-heal. Amen. That's why kung hindi ka lalapit kay Lord, hindi ka rin mag-heal. So ang kailangan mo, si Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan mo si Jesus. Kailangan mo si Jesus. Alright, hallelujah. So, anong klaseng church ba ito ang Sardes? Anong church ba sila? Bakit sila patay sa harapan ni Lord? Baka po kasi may mga bagay na hindi nila nagawa sa harapan ng Diyos. So, ang church po, dapat alam natin kung ano yung sinusunod natin. Ano yung mandate ni God? Ano yung goal? Ano yung vision? Ano yung mission na inatang sa atin ng ating Panginoong Jesus. Amen? Kung ang iglesia mo, kung ang church sa kinabibilangan mo, ay mas priority ang pagpapaganda ng building kaysa soul winning, patayan sa harapan ni Lord. Amen. Can you hear amen? Amen. Kung ang iyong simbahan ba ay naaabala sa pagpapalakas ng imahe, kaysa pangalan ni Jesus, mas na-highlight ang pangalan ni Pastor kaysa kay Jesus, kapatid, hindi nalulugod ang Diyos yan. Amen. Can you hear amen? Amen. Kung ikaw ay mas takot ka pa kay Pastor kaysa kay Lord, aba, magbago-bago ka na. Amen. Tandaan mo, hindi si Pastor ang tumawag sa iyo, kundi ang Diyos. Si Pastor ay ginamit lang para ikaw ay makorek, maayos, at malid ka sa tama at hindi ka maligaw ng daan. Amen. Pero dapat ikaw ay may tamang relasyon sa Diyos. Can you hear amen? Amen. Ba kasi, puro ka na lang active sa activity pero hindi ka nagpalalim. Amen. Hindi ka nagpa-disciple. Kapag outing na ng church, nagagalit ka, nagtatampo ka na hindi ka nakasama. Pero pag niyaya ka naman sa Bible study, niyaya ka naman sa discipleship, ayaw mo, ang dami mong katwiran. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. Hindi ikaw yun. Alright? May kausap ba ako? Amen. May kausap ba ako ngayon dito? Baka ganun ka lang ka-active, no? Kapag may alis, nagagat mo, Sister Jo, hindi mo naman ako sinama. Grabe ka. Nalaman ko, outing. Alright? Sabi ni Sister Jo, kasi bago kami nag-outing, muna kami, prayer meeting. Wala ka sa prayer meeting. Hindi ka nakasama kasi attended. Amen. Amen po ba? Amen. Ginising ka ng maaga dahil magdi-devotion, nagagalit ka dahil ang lamig nga naman. Kung ba naman to mga to, istorbo. Istorbo kayo, natutulog pa yung tao, gising-gisingin nyo ako, kayo na lang. Amen. Nung nagpaulan si Lord ng blessing, ang dating ng blessing, alas 5 ng umaga, gumising ka ng alas 9, bumalik ka ulit. Grabe kayo, nag-blessingan pala. Umulan pala ng pagpapala, hindi mo lang ako na-message. Amen. Pero nung gunising ka, galit na galit ka. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. Hindi ikaw yun. Alright, amen po ba? May kausap ba ako ngayon? Amen. Alam nyo, hindi porket maganda ang church building, healthy ang church na yan. Hindi porket maraming member, mayaman ang church na yan. At mayaman si pastor. Hindi ibig sabihin na maganda ang management, malalim yung mga tao na nandyan. Hindi ibig sabihin na magaling mag-preach si pastor, malalim din ang mga member dyan. Alam nyo, madali lang magpaganda, madali lang magparami, pero mahirap makahanap ng mga tao gustong sumunod sa aral ng Diyos at gustong magbago ang buhay kasama ang Diyos. The Lord is truly looking for the quality and not for the quantity. Amen.
Hindi hangad ni Lord na dumami tayo pero tayo ay mga walang alam at walang laman. Walang alam sa salita ni Lord at walang laman. Pag may problema, bunot agad. Can I hear amen? Wala lang masuot, hindi na magsisimba. Nawalan lang ng lipstick, pampaganda, ayaw na magsimba. Amen po ba? Wala lang talagang hindi lang talaga nabigyan ng pansin, nagagalit agad. May kausap pa ako. Pag tayong tumulad sa church ng Sardes, magaling lang ang labas pero yung loob, wala. Patay sa harapan ng Diyos. Amen. Can I hear amen? Amen. Marahil marami ang mapapahamak sa maling akala. Tulad ng Sardes, ang tingin ng iba, ang ganda kasi mayaman. Pero ang totoo, patay sila sa paningin ng Diyos. Amen. Hindi dapat ikaw kapatid na gumanda lang yung panglabas mo. Dahil nagpaganda ang labas. Pero kung suriin ang loob mo, makikita doon ang kabulukan Amen. ng pagkatao mo. Amen. Pwede mong itago yan, pero sa Panginoon, hindi mo yan maitatago kailanman. Amen. Amen po ba? Alright. Baka building na lang ang maganda sa church. Pero ang totoo, yung mga pumupunta sa loob ng church, nag-aaway-away na, nagpapayabangan na, nagpapaunahan na, nagpapagalingan na. Do you think nalulugod si Lord? Ang ganda nga ng building, ang laki na ng building, ang ganda ng decoration, pero lahat ng mga pumupunta sa church, puro plastic, puro may issue, puro pakitang tao. May kausap ba ako ngayon? Sabihin mo sa katabi mo, totoo ako. Totoo ako. Sabihin mo, totoo lang ako. Totoo lang ako. Gusto ng Panginoon, pure ang ating pagsamba. Can I hear amen? Amen. Pure ang ating intensyon, pure ang ating motibo, pure ang pagdalo, pure o totoo, tulad ng ginto, totoong totoo. Can I hear amen? Tayo ay magkakapatid kasama natin sa church dapat. Hindi tayo namimili ng kakamayan. Hindi tayo namimili ng kakausapin. Hindi tayo namimili ng aalukin. Amen. Pag may pagkain ka, kapag hindi mo type, itatago mo. Kapag type mo na, si sister, ang paborito kong sister, ilalapat mo, ito na, kain ka. Pero pag iba na ang dumating, itago mo. Dahil hindi ko sila type, hindi ko sila close. Iisa lang tayo sa Lord. Amen. Iisa lang tayo sa Panginoon. May kausap po ba ako? Amen. Amen! Kapag nakita ni Lord ang unity na meron tayo, siya na bahalang magpaganda, mag-provide ng building na nais natin. At siya na mismo ang kikilos para pumadagdagan ang mga sumasampalataya sa Kanya. Siya na po ang bahala sa lahat. Amen. Dahil bakit? Sa loob pa lang ng iglesyang ito, nagkakaisa na. Amen. Kanina, amen. According to Gawa 2:47, habang nagpupuri sila sa Diyos, kinalulugdan ng lahat ng tao, ay araw-araw namang dinadagdagan ng Panginoon sa kanila ang kanyang mga nailigtas. Ibig sabihin, ang mga taong ito during early church, sila ay nagkakaisa. Everybody say unity. Unity. Sila ay nagkakaisa na magpuri kay Lord. Amen. Walang halong kaplastikan ng pagpupuri. Amen. Pure na pure ang motibo. Kaya amen. Amen. Hindi nagpupuri, lakasan ko para marinig ng mga sintonado na ganito ang pag-awit. Amen. Kailangan marinig nila na ito yung tamang pag-awit na nakakabingi yung kasintonaduhan nila. Kapatid, hindi ka umaawit dahil ipahiya mo ang sintonado. Amen. Dapat aawit ka dahil nasa puso mo ang pagsamba. Amen. Can I hear amen? Amen. Kasi yung mga nagmamayabang, nagmamagaling, nagmamarunong, hindi po yan makakakuha ng pagtaas o reward, kundi binababa yan ng Diyos. Amen. Ang gusto ni Lord, nagpapakumbaba tayo sa kanyang harapan. Can I hear amen? Amen. Alright, that's why, kung ang intention mo talaga ay pure na maglilingkod kay Lord, nalulugod ang Panginoon. Amen. At hindi lang si Lord ang nalulugod din ang mga tao sa kanilang paligid. Araw-araw silang dinadaradagdagan ng mga bilang. Ibig sabihin, yung mga kasama nila namamanga,
Bakit si Cleo? Hindi na marunong magmura yan. Saan ba yan pumupunta? Because of Bako. Saan yan pumupunta? Ngayon magtatanong, saan siya napunta pag linggo? Doon, alam ko doon. Okay. Eh kung araw-araw kayo naririnig na nagmumura, ang sasabihin nila, huwag na tayong pumunta doon, lumala si Cleo eh. Bakit ako pumunta doon? Lumala, lalo. Bakit ako pumunta doon? Eh si lumala yung pagiging chismosa. Kala ko ba, nababawasan, hindi nadadagdagan. Bakit lalong nadadagdagan ng pagiging madamot niyan? Dati pag may birthday, binibigyan pa ako ng pansit. Ngayon lumalampas na, papunta na dun sa kabila. Bakit? Yung ba yung turo doon? Natutuwa ba po tayo kung gano'n ang kalalabasan? Hindi. The more na tayo po ay nag-aaral ng salita ni Lord, the more tayo natatransform, nagbabago at may pagbabago. Palakpakan natin ang Panginoon. Naunawaan, magsabing hallelujah. Amen. Ang church ba na kinabibilangan mo ay nagpapalaganap ng salita ng Diyos? Amen. Nagpapahayag ba ito ng salita ng Diyos? Masumpungan natin na ang mga gawa ng Panginoon ay talagang ipinasa sa atin ang mandate na yan. Can I hear amen? Ano ba yung mandate? Ano ba yung sinabi ni Jesus bago siya bumalik sa kanyang ama? Ang sabi po ng Matthew 28:19-20, kaya humayo kayo. Sabihin natin, humayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao. Meron mo sinabi ang isang tao? Plural. Ano pong sabi? Ang mga. Ibig sabihin, brothers and sisters, ang mga madami. Amen. Amen. Kaya pagkaharap mo si Lord, pagtanungin ka, humayo ka ba? Ang sagot mo, nakaturo sa'yo, me, myself, and I. Kasi hindi mo ginawa. Amen. Alright? Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At eto pa, anong gagawin mo? Pag nakayuhan, turuan. Everybody say, turuan. Hindi turuan ng kalokohan. Amen. Hindi turuan na mas maging level up pa ang pagiging pakialamero. Amen. Can I hear amen? Turuan ninyo silang sumunod. Kanino kay Kristo sa lahat ng pinag-uutos niya sa inyo. At ito yung promise. Tandaan ninyo. Ang sabi ni Jesus, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon, hanggang sa dulo ng daigdig. Kasama mo ang Diyos. Kapag ikaw ay nag-response, sinunod mo si Lord, sasamahan ka niya. Paano ka naman sasamahan ni Lord? Ayaw mong umalis. Amen. Paano mo makuha yung promise ni Lord? Eh, pag niyaya ka, sister, busy tayo doon. Sabihin mo, ay, naku, masakit kasi yung kamay ko eh. Hindi naman kamay ang maglalakad eh. Amen. Sino ba ang maglalakad? Paa. Amen. Mali ang dahilan mo. Amen. Okay? Doon pa lang sa dahilan mo, palusot.com ka na. Amen. Alright? Amen po ba? Amen. Kinakatwiran mo, masakit ang kamay ko eh. Anong kinalaman ng kamay sa paglalakad? Pag ayaw, maraming. Pag gusto, maraming paraan. Pero kahit yan, masakit ang kamay o paa, kapag kainan ang pupuntahan, walang dahilan. Bakit? Kainan yun eh. Pero alam niyo ba, kayo yung mga tao na naghayag na mabuting balita, how beautiful are the feet of those people who bring good news, sabi po ng Bible. Amen. Ang gandang pagmasdan ng mga paa na ang dala ay salita ni Lord. Amen. Ang gandang pagmasdan, sabi ng Bible. Ibig sabihin, kapag ikaw ay lumakad, humayo ka, amen, nag-invite ka ng mga taong ito, ang tingin ni Lord sa paa mo, ang ganda. Amen. Pero pag hindi ka kumilos, sabihin ko sa'yo, baka ang tingin ni Lord sa'yo, patay ang paa mo. Amen. Literal no, kasi may kukong patay. Amen. Bakit? Ang paa mo kasi hindi mo nilakad. At tandaan mo, sabi niya, ako'y sasayo, ako'y kasama mo hanggang sa katapusan ng panahon. Ibig sabihin, ang Diyos hindi nagbabago. Ano man ang panahon, God never changed. He is the same today and forever. He never changed. Palakpakan natin ang Panginoon. Alright? Alam mo ba, dapat ikaw, ang
magpatuloy ng nasimulan ni Kristo na gawain. Amen. Yes, hindi niya ito tinapos dahil ikaw ang magtapos nito. Amen. Ba't hindi niya tinapos? Kasi wala ka nang gagawin. Wala nang gagawin ng disciple at wala na rin gagawin ng mga na-disciple. Amen. Parang ganito lang yan, no? Eh, Jesus, pinasa kayo dyan ang mandate. Ano sabi? Turuan mo sila, humayo ka. Okay. Ngayon, paano niya marinig yon kung hindi niya sasabihin, i-deliver? Amen. Eto lang eh. Ang chismis nga, nadi-deliver niyo eh. Di ba? Nakatira dun sa phase 3, nakarating sa phase 1 ang chismis. Paano ma-deliver? Nagdadahilan ka pa. Sasabihin mo sa asawa mo, ihahatid ko lang tong tinapay. Saan? Sa phase 1. Nakarating sa phase 1. Pagdating na, Mari, tinapay. Ano yung latest kahapon? Di ba na-deliver mo? Sariwang-sariwa. Tapos pagdating sa Word of God, ayaw mong gawin. So paano makarating sa kanila ang pananampalatayang ito na mula sa salita ng Diyos na dapat mahayag at makikinig sila at makakarinig sila ng salitang ito, bunga ito ng pandinig natin. Amen. Ang pananampalataya ay mula sa pakikinig ng salita ni Lord. Kung walang magsasalita, may makikinig ba? Wala. Dapat may magsalita. At sabihin mo sa katabi mo, magsalita ka na. Lakasan mo, sabihin mo, magsalita ka na. Salita ka na. Amen po ba? Amen. Alright. So, talagang meron tayong misyon na dapat gawin. Amen. Para simbahan natin ay buhay sa paningin ni Lord, kapatid, humayo ka. Mangaral ka at magturo tungkol sa salita ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Nandiyan pa ba tayo? Ang problema lang, maraming simbahan ngayon, takot mangaral. Dahil ang problema, pera. Walang pera. Teka lang, noong panahon na yung kasi pastor, hindi nila kailangan ng pera kasi wala naman dating kotse, wala naman kailangan ng transportation, naglalakad lang. Alam nyo, mas blessed kayo ngayon. Dahil hindi nyo na kailangan lumayo pa para mangaral. Ayun na nga lang yung katabi nyo, mga kapitbahay nyo, tabi-tabi na nga. Teka lang, kailangan mo pa pala ng pera kapag pumunta ka kay Sister Ruby? Kasi mamasahe ka? At sabihin mo, Lord, hindi ako pupunta dun sa kumari ko. Likod bahay mo lang. Kasi wala akong pera, Lord, walang pamasahe ng tricycle. Teka lang, magta-tricycle ka pa ba? Nasa likod lang? Magta-tricycle ka pa ba? Magkakaharap na yung mga pintuan nyo. Magta-tricycle ka pa ba? You are blessed now. Amen. In this generation, blessed kayo. Hindi nyo na kailangan pumunta ng bundok para yung isang bahay doon, pangaralan. Tabi-tabi nga lang, andito na eh. Amen. May kapitbahay po ba kayo? Amen. Sino dito yung walang kapitbahay? Nagsosolo dahil puro kaaway ang kapitbahay niya. Pray natin mamaya ma-release ka dyan, kapatid. Amen. Ibig sabihin, may kapitbahay kayo. And then love your neighbor. Kapag mahal yung kapitbahay nyo, sabihan yung mahal ka ng Panginoong Jesus. Amen. Jesus loves you. Yun lang naman eh. Simple lang. Ngayon, kung aalis ka at sabi niya, pakiulit nga ulit sinabi mo, mahal ka ng Panginoon. Okay. Ulitin mo ulit, mahal ka ng Panginoon. At ulit-ulit, mahal ka ng Panginoon. At nagtanong, bakit mo nasabing mahal ako ng Panginoon? Teka lang, tatawagin ko si Pastora. Hindi na kailangan. John 3:16 na agad yan. Ano sasabihin natin? John 3:16. Basahin mo yung John 3:16. Andun ang sagot. Can I hear amen? Amen. Eh, ang problema, pati John 3:16, hindi natin memorize. Nakakatuwa yung mga bata kanina, no? Memorize nila yung mga verse. Ano sabi ng isa sa dulo? Manahimik ka. Gusto mo, manahimik ka, sabi nga no. Exodus 14:14 yung sinabi. Okay? Alright? So dapat, pati yung verse na yun, panghawakan natin. Amen. Para pag may tanong, may isasagot tayo in biblical truth. Balakpakan natin si Lord. Ikaw sa tao ngayon. Kung ang pera ang hindrances para humayo ka, naku kapatid, hindi malulugod si Lord sa buhay mo. Amen. Kasi ang sabi nga sa Bible, ang mga alagad humayo sila nang walang dalang pera. At lalo, huwag kang humayo para manghingi at maglagay ng sobre. Pagkatapos mo ng John 3:16, sobre, para ka naman badyaw niya. Amen. Ang salita to ni Lord, ha? Hindi pa pwede yun. Amen. Sasabihin ko sa inyo, hindi tayo humihingi ng pera. Tayo ang magbibigay ng blessing sa kanila. Amen.
Can I hear amen? Tumayo kayo sa inyong pananampalataya. Amen. Dahil ang Diyos natin ay mayaman na Diyos. Amen. Can I hear amen? Amen. So kung may nakita man kayo na nagsasalita tungkol kay Lord, huwag niyo isipin, hala, kagaya sa amin. Iba tayo. Amen. Iba tayo sa iba. Kasi yan po yung bagay na hindi natin dapat gawin. Ang salita ni Lord ay libre, walang bayad. Can you hear amen? Kung maaaring one day, pangarap ko, sasampa ako ng bus, magpe-preach, pero bago ko bababa, ako magbibigay ng sobre na may laman. Siguro yung iba dun hindi tatanggapin kasi ang alam nila walang laman. Pero sasabihin ko, pagbaba ko, buksan mo yan. At nasa-surprise, bakit? May 1,000 na kalaman. Hindi ba kakaiba yun? Ganyan dapat ang pangangaral. Tayo yung nagbibigay, hindi tayo ang humihingi. Amen. Kanina, amen? Kung meron ng reward si Lord sa atin, bahala na siya mag-reward sa atin. Amen. Pero hindi dapat natin ipagpilitan. Konting verse lang. Oh, John 3:16, for God so loved the world. Tapos kapag inibig, magbigay ka. Ano ka ba? Pinag-preach ako sa iyo, ano? Bigay ka. Walang pilitan ito. Amen. Kanina, amen? Amen. Yung makita nyo, nagbe-preach, nasa palengke, nandito na sa LRT, ang palengke nyo nandun, nandito umabot ang buslo, makaikot. Narinig nyo ba kung ano sinabi? Ang layo. Sa biblical. Kanina, amen? Amen. Kung ganun man ang gawain nila, sila po ang mananagot din sa Panginoon. Amen. Pero salamat dahil naghahayag ng salita ni Lord. Pero ulitin ko, ang salita ni Lord, libre, walang bayad. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen! Hallelujah! So binigay ni Lord lahat ng kailangan natin para matupad ang ating misyon. Ano na lang ang kulang? Pagkilos mo. Sabihin mo sa katabi mo, ang pagkilos mo. Ano na lang ang kulang? Yung paggawa mo ang kulang. Amen? Ang ating paggawa, nakasama si Lord, mabisa yan. Kasi ang kaharian ng Diyos ay may hahayag sa madla at sa mga tao. At ang plano ni Lord ay dadaloy sa kanila na sila ay makalaya sa katotohanan. Kaya amen? Kaya maraming church ang patay, wala pong ginagawang pangangaral o evangelism. Amen. Ang gusto lang po, pumunta sa church, okay? Wala na. Pagkatapos, uwi. Simba, uwi. Simba, uwi. Zimbabwe. Amen. Okay? Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe. Okay? Ganun lang ginagawa. Ba, uwi. Kaya po, hindi lumalalim. Amen. Kaya yun, amen? Amen. Alright. Ang church ba na kinabibilangan mo ay ang sentro nito ay ang Diyos at hindi nakasentro sa tao. Sabi po ng Revelation 3:3, kaya nga alalahanin mo ang mga bagay na yung tinanggap at narinig. Ano pong tinanggap natin? Kaligtasan, si Kristo. Ano ang narinig natin? Ang salita ng Diyos. Yung narinig po ba natin at tinanggap natin, sinasagawa natin? Basahin po natin itong Revelation 3:3. Kaya nga, alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig, isagawa mo yon. Ano daw sabi? Isagawa. Amen. At ano ang gagawin mo? Pagsisihan mo, talikuran ang iyong mga kasamaan. Amen. Iniquity. Kung hindi ka gigising, anak ko, may babala. Kapag hindi ka magbago, hindi ka aalis dyan sa bisyo mo, hindi ka aalis dyan sa kasalanan mo, pupunta ako dyan na gaya ng isang magnanakaw at hindi mo malalaman ang aking oras ng pagdating. Amen. Ibig sabihin, kapatid, simba ka ng simba pero hindi ka naman pala madala sa pagbabalik ng Diyos. Bakit? Hindi ka nagbago. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, narinig mo? Narinig mo. Lakasan mo, sabihin mo, narinig mo. Narinig mo. Amen! Palakpakan natin si Lord. Kaya nga, sinasabi ng kasulatan na darating ang mga araw na hindi na gusto ng tao pakinggan ng tama na aral. At doon na sila makinig sa mga aral na mali. Ito yung mga heretic na mga doctrine. Yung mali, ginagawang tama at ang tama, ginagawang mali. Ang simbahan po ba ay nakasentro sa pagtutuwid, pagkukorek? Kasi marami pong church, hindi nila kinokorek kahit alam na nila na mali. Can I hear amen? Madaming church ngayon, a people pleaser. Kailangan ang i-preach yung matutuwa ang tao. Pero pagdating na sa kasalanan, huwag nating i-preach yan. Bakit? Masaktan kasi sila. Baka lumipat ng iba. Kasi nasaktan nga. Nasaktan nga ni. Alright? May kausap ba ako ngayon? Madaming pastor na nakokompromise
kompromiso. Bakit? Natatakot ang pastor magsalita ng katotohanan. Baka masaktan yung mayaman na member. Yan. Lahat ng mayaman magsabing amen. Na? Baka umalis yung supporter na member. Bakit? Kasi ayaw maikuret. Amen. May kausap ba ako? Amen. Ang pagsisikap na maabot natin ang katotohanan, biblical truth. Hindi porket nasa modernong simbahan tayo ay hindi na tayo magkokorek. Simbahan ito ng Diyos, hindi dapat makompromiso ang tamang doktrina para lang makamasa. Amen. Hindi pwedeng i-please ang lahat para sabihin, uy, makamasa yan. Amen. Can I hear amen? Amen. May kausap ba ako ngayon? Ang problema dito, maraming mga tao na para dumami sila, kailangan ang laging i-preach ay tungkol sa love lang. Love. Love. Love lang nga ni. Love. So, amen. Amen. Kahit alam na natin na mali, love pati. Kung talagang mahal mo ang isang tao, ang mali niya ay hindi mo ito tolerate. Amen. Ang mali ay mali, ang tama ay tama. Amen. Amen! Amen. Hallelujah! Narapat lamang na igalang at irespeto natin ang salita ng Diyos at huwag tayong sumang-ayon sa mali. Amen. Hindi porkit tumutol ka, sasabihin, condemning ka na. Hindi porkit tumutol ka, ang ibig sabihin ay nanghuhusga ka na. Amen. Kasi marami ngayon, pag sinabi mong, huy, lalaki ka. Pero nagbabae, ang sabi, judgmental ka. Di ang tawag sa'yo, ano? Judgmental. Sasabihin mo siya, bakit? Perfect ka ba, ha? Wala ka bang kasalanan? Huwag kang matakot na mabash kung ang tinayo mo naman ay katotohanan. Amen. 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 Kahit madurog ka ng society na ito na ang pinaglalaban ay mali. Tama nga naman lahat na tayo ay nilikha ni Lord. Pero ang nilikha ni Lord, babae lang at lalaki. At walang third party. Amen. Kaya yun, amen? So kung ngayon, kung galit sila, na tinuwid mo sila, ay ganun talaga po mangyayari kapag totoo ang sinabi mo, magagalit yung may principles na mali. Amen. Kaya yun, amen? Amen. Kasi bakit? Ang Biblia po ay nagsasaad ng katotohanan. At lalaya tayo sa katotohanan. Palakpakan natin ang Panginoon. We must follow the biblical principle. Ngayon, kung ayaw mo ng truth, ayaw mong sumunod kay Lord. Amen. Kung ang isang simbahan ay hindi handang panghawakan na mahigpit ang salita ng Diyos dahil takot mabas, takot madurog ng mga taong ayaw ng truth, ang church na yon ay walang pinagkaiba sa Sardes. Amen. Buhay sa harapan ng tingin ng tao pero patay sa harapan ng Diyos. Amen. Maganda nga, mayaman, pero hindi marunong ipaglaban ang biblical truth. At hindi tapat na ipangaral ang salita ng Diyos. Amen. Patay sa harapan ng Panginoon. Can I hear amen? Alright. Ang church ba na kinabibilangan mo ay naghihikayat na ikaw ay magsisi sa iyong kasalanan? Amen. Marami kasi ngayong church na ayaw tayo. Pag umiyak ka lang, ay bakit ka umiyak? Emotion yan, emotion yan. Pwede ba umiyak dahil nagsisi ako? Amen. Can I hear amen? Amen. Alright. Hallelujah. Ang church, dapat laging lumalapit kay Lord na humingi ng tawad. Amen. Huwag mo sabihin sa akin na perfecto ka na isang linggo. Sino dito ang perfecto? Taas ang kamay. Sabi ni Santa, ay, nakalimutan. Sabi niya, kita sa camera. Sabi niya, ay, hindi pala. Nakalimutan niya. Buwan na ba? Walang perfecto. Amen. Kaya araw-araw dapat tayong magsisi. Amen. Ang simbahan ay naghikayat sa atin na magsisi. If you are wondering how to get back on the track with God, the answer is always repent. Magsisi ka sa iyong kasalanan. Kung gusto mong bumalik sa Panginoon, magsisi ka. Church died because walang pagsisising nangyari. Amen. Can you hear amen? Amen. There are two kinds of sin. Sin of commission and sin of omission. Ano po yung sin of commission? Ang sin of commission, ito yung alam mong mali pero ginawa mo pa rin. Amen. Alam mong mali pero ginawa mo pa rin. Example, alam mong bawal magsinungaling pero nagsisinungaling ka pa rin. Amen.
Bawal magnakaw, pero nagnakaw ka pa rin. Bawal ngani, pero ginagawa mo pa rin. That's the sin of commission. How about the sin of omission? Ang sin of omission, dapat mong gawin, pero hindi mo ginawa. Alam mong dapat gawin, Cleo, pero hindi mo ginawa. Alam mong masama yun, pero hindi mo sinabi. Halimbawa, sa dami ba naman ng tao, bakit ikaw ang nakakita ng kalokohan ng kapitbahay mo? Sample lang to Sa dami ng tao, do you think walang purpose yun kung ba't ikaw ang seer, ikaw ang pinakitaan? Teka lang, nagbakasyon ka lang sa Bulacan. At hindi mo naman alam yung kapitbahay mo nasa Bulacan. Ngayon, sa Bulacan, yung bahay na tinuluyan mo, katabi rin ng bahay ng kanyang Kabit. yun na yun. Okay. Ngayon, nagkabulagaan ka. Uy, kuya, nandito ka. May narinig sa kabila, Honey! Hala, si kuya. Sino yun? Ano yun? Uy, huwag ka maingay Sabihin, alam mo na. Ngayon, Cleo, alam mo. Pero hindi mo sinabi ang totoo. Ligtas ka ba doon? Tapos hindi ka ba makokonsensya pagbalik? Pinagmamalaki pa ng asawa. Alam mo, si kuya mo, sweet na sweet, mahal na mahal ako. Sa puso mo, kung alam mo lang po, ate. Kung alam mo lang. Sabihin ko, si kuya mo nagbibigay ng flowers. Kung alam mo lang. Makakatulog ka ba nun? Kaya ikaw pinadala ni Lord dahil ikaw ang maglantad ng kamalian. Amen. That's the sin of omission. Dapat mo sanang gawin pero hindi mo dapat ginawa. Marami pong mga dito mga accessories to the crime. Sabi ng kabataan, uy, huwag mong sabihin, Jocelyn, kay mama ko na kami na. Sabi naman ni Jocelyn, wala kayo, wala akong alam, pero may alam na siya. Yung tinanong ng nanay, Jocelyn, sila ba? Hindi ko po alam, siya na lang po tanongin nyo, tita. Yan ang sin of omission. Amen. Ang sin po sa Hebreo ay kata, meaning kasalanan. At mas may malalim pa nito, ang ibig sabihin ay iniquity sa Tagalog, kasamaan. In Hebrew word, Abon. Abon, A-B. Sino nag-Abon dito? Ang ibig sabihin pala niyan, iniquity, kasamaan. Sa Hebrew word. Hindi ko naman sinabi masama ang Abon. Pero ang word na yan ay iniquity, kasamaan. Okay? Ang last, transgression. Ang transgression, kasalanan din kasi paglabag. Amen. Okay? Isa-isayin natin. Sin, kasalanan. Ang kasalanan, ikaw mismo ang gumawa, walang ibang kundi ikaw. Ikaw, you alone, committed sin. Wala kang, hindi ka nagkasala dahil chinuchuan ka ng iba, kundi ikaw ang may desisyon na gawin mo yung kasalanan. Sin, kasalanan. Amen. Ang kasamaan, may plano kang masama. Level up na to Kasamaan, nagplano ka paano pabagsakin ito. Pumutos ka ng iba. Tirahin mo nga yan. Durugin mo yan. Hindi man ikaw ang gumawa, pero ikaw ang nag-utos, ang tawag sa'yo, kasamaan yun. Amen. Ang tawag doon ay iniquity, kasamaan. Amen. Nung may level up ang kasalanan, di ba? Kanina, ikaw pa lang. Ngayon, nandamay ka na. Amen. Alright? Hindi na pa natin. And how about the translation? Ang translation, paglabag sa utos. Amen. Kung nilabag mo yung bawal, nagkasala ka na doon. Ang sabi, bawal ngalunya. Pero pag nangalunya ka, lumabag ka. Translation po ang tawag doon. Kaya kasi David sa 51, nagkasala siya, may nilabag siya, may kasamaan siya. Anong kasamaan niya? Pinapatay niya ang asawa ni Bathsheba na si Uriah. Amen. Pinopront niya doon. Hindi man siya pumatay, pero siya nagplano. Amen. And then, anong kasalanan niya? Nag-commit siya ng adultery. Kaya sabi niya, create in me a clean heart, O God. Wash me. Wash me. Linisin mo ako, Lord, sa aking kasalanan, kasamaan, at paglabag. Sometimes kasi pag hingi tayo ng sorry kay Lord, Lord, patawarin mo ko sa kasalanan ko. Pero may kasamaan kang ginawa. Amen. Pero meron kang
kang paglabag na ginawa. Nakuha po ba natin? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, alam mo na. Alam mo na. Okay? Palakpakan natin si Lord. May kausap pa ba ako ngayon? And because the building cannot repent. Ang building ba ito ay kaya humingi ng tawad kay Lord? Ang upuan ba yan kaya humingi ng tawad kay Lord? Ang cellphone mo ba kaya humingi ng tawad kay Lord? Ang bag mo ba kaya humingi ng tawad kay Lord? Ang damit mo ba kaya humingi ng tawad kay Lord? Sino ang hingi ng tawad kay Lord? Ikaw. Amen. Ulitin ko, ikaw. Amen. Can you hear amen? Amen. You need to repent. You as the temple of God, you need to repent. Amen. Ikaw sa ba ako ngayon? Amen. Huwag mo antayin ang damit mo humingi ng tawad kay Lord. Sabi ng damit mo, humingi ka na ng tawad. Balik-balik ka na lang sa pagkakasala. Hindi mo kayang gawin yan. Hindi nagsasalita yung mga bagay na yan. Amen. Can you hear amen? Amen. Ikaw ang dapat humingi ng tawad sa Diyos. Amen. Ang pagsisisi ay isang pangunahing aral mula sa Bible nung una pa. Ano sinabi ng Lucas 24:47? Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng may kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kaya naman si John, ang sigaw niya sa ilang, repent, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Amen. Dahil tayo po ay merong kasalanan, kasamaan at paglabag. Yun po ang ating mga nagagawa. Amen. May kausap ba ako ngayon? Amen. Palakpakan mo si Lord kung naunawaan. Amen. Amen. The true repentance ay mangyayari yan kapag ikaw po ay puspos ng banal na Espiritu Santo. Amen. Kikilos ang Holy Spirit sa buhay mo. Kikilos ang Holy Spirit sa iglesyang ito sapagkat ang nais niya mabuhay tayo. Amen. Sa paningin ng Diyos, buhay ka. Sabihin mo sa katabi mo, mabuhay ka. Mabuhay ka. Sabihin mo ngayon na. Amen. 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 Aba, huwag kang papatay-patay, baka matuluyan ka. Amen. Dapat sa paningin ni Lord, buhay na buhay ka. Amen. You are kicking and alive. Amen. Amen. Gumising ka. Sabi ng Bible, palakasin mo ang natitira at malapit ng mamamatay. So, ibig sabihin, ikaw ang gagamitin ni Lord para gumising yung mga taong na-detectable na. Amen. Malapit na. Sis, yung ba tayo nang hina ako eh. Malapit na yan mamatay. Amen. Kailangan mo na yung tulungan. Halika, kargahin mo na yung papunta dito. No? Sis, may life group. Ano kasi? Malapit na yan matigop. Naghihingalo na yan. Kailangan na yan magising. Kung pwede lang magdala ng wheelchair doon, ilagay sa wheelchair yan, dalhin dito. Amen. Kasi baka matuluyan yan. Amen. Kapatid, huwag kang magkaroon ng maraming dahilan, baka matuluyan ka. Yung mga nagsabi, sakit ang ngipin ko, magkakasakit ka talaga ng ngipin. Amen. Nadahilan mo wala naman talaga eh. Amen. Amen po ba? Parang estudyante ko lang dati, Ma'am, absent ako bukas. Bakit? Magkakasakit po ako bukas. Nahulaan mo na, magkakasakit ka bukas. Advance kong magpaalam, magkakasakit daw siya bukas. Nakaplano na palang ang ano nito, ang sakit. Parang ganito lang yan. Iniisip lang, simba ako ngayon. Sa linggo, hindi. Ay, sa susunod na lang, pinaplano mo na agad. Paano yung pagplano mo dumating si Jesus? Atay. Amen. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, gumising ka. Gumising ka. Amen. Hallelujah. Ngunit ang sabi dito sa 3:4, may ilan sa inyo ngayon na nasarian sa Sardes na hindi nahawa. Praise the Lord sa mga hindi nahawa. Amen. Palakpakan natin si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ba yun? O hindi nahawa? Amen. Amen. Hindi nahawa ba sa katamaran? Amen. Hindi nahawa sa po? Kainaan. Hindi nahawa. Amen. Nagpatuloy ka, hindi ka nahawa sa kabila ng lahat mga may virus na. Virus na ng katamaran, di ba? Virus na ng ang daming dahilan. Ikaw nanatili. Kapatid, ang mananatili. No? Hanggang wakas ay maliligtas. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, manatili ka. Lakasan mo, sabihin mo, manatili ka. Manatili ka. Ngunit, amen, ang ilan sa inyo dyan ay nanatili. Amen. Ang sabi pa, lalakad silang kasama ko na nakasuot ng puting damit dahil karapat-dapat sila. Amen. Wow!
Ito yung pinangako ni Lord na eternal life. Eternal life in heaven. Lalakad kang kasama niya. Di ba pag-graduate, proud na proud kayo, pag-graduate kayo naka-white, kasama niyo pa nanay niyo. Kasi yung nanay niyo, kumikintang pa yung damit. Kala mo mayora lang yung damit. Di ba proud na proud ka at ang nanay mo, naka-graduate ka. Ganun ang pakiramdam sa langit. Sa dami ba namang taong gustong pumasok doon, ikaw ang nakapasok. Hindi ka lang basta nakapasok, pinaghirapan mo yun. Biruin mo. Kailangan kang magalit pero pinigilan mo dahil papunta ako ng langit. Nainis ka na, gusto mo nang mangutong, mambatok, pero sabi mo, Lord, papunta ako ng langit. Diba, gusto mo nang rumibat, kung gusto mo nang gantihan dahil ginawa ka ng masama, pero nag-keep ka pa rin, pupunta ako ng langit. Hindi ka ba nagtiis nun? Tiis na tiis ka. Pero amen. Kahit sinisiraan ka na, nananahimik ka, hindi ka umihimik dahil pupunta ka sa langit. Amen. At ang panalangin mo pa, sinasabi mo, Lord, yung mga nanira sa akin, baguhin mo po sila. Amen. Pero kung masama ang puso mo, Lord, lahat na nanira sa akin, patayin mo na. Kaya yung prayer mo. Amen. Sabi nga ni Cara David sa kanyang wish, mamatay na. Lahat na pura. Yun, kayong dumugtong ha. Okay, yun ang wish niya. Aba, mukhang nag-run. Diba? Mukhang nagkatotoo. Amen. Tinalaban yung mga kurap. Alright? Pero dahil ikaw ay papunta sa langit, nagtiis ka, kapatid. Sabihin mo sa tabi mo, magtiis ka lang. Magtiis ka lang. Sabihin mo, magtiis ka pa. Magtiis ka pa. Amen? Amen. Sana po yung mga nakita ko ngayon hanggang sa wakas makikita ko kayo. Amen. Amen! Kasi nagsimula po ako dito, yung mga nasimulan ko dito, hindi ko na po sila makita. Pero salamat sa Panginoon dahil kayo pala ang ikasama sa mga tinawag ng Diyos sa lugar na ito. Marami pong nagsimula pero hindi nagtagumpay. Marami naman ngayon pa lang pero patungo na sa pagtatagumpay. Malayo na tayo pero meron bang ilalayo? Kaya amen? Kaya po dapat manatili tayo sa Panginoon. Kaya amen? Ang sabi po ng Roma 13:11-13, gawin ninyo ito. Dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Sabihin mo sa katabi mo, gising! Sabihin mo, hoy, gising! Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo'y unang sumasampalataya sa Panginoon. Yung unang mong na-encounter siya, nahihirapan ka pa. Sino nakaranas dito nung unang pagpunta dito? Naguguluhan. Ano pang ginagawa ng mga yan? Pumapalakpak. Mamaya nakangiti. Mamaya umiiyak na naman sila. Ano ba itong mga to? And then kalaunan, ganito pa lang yung palakpak mo nung umpisa. Hanggang sa gumano ng kamay mo. Hanggang sa nagagaganong ka na. Amen. Amen. Hanggang sa nalaman mo na masaya palang maglingkod kay Lord. Kaya amen. Hanggang nalaman mo na marami palang gustong gawin si Lord sa buhay mo. Marami pala siyang plano sa iyo. Natuklasan mo ang lihim. Natuklasan mo yung bagay na tinatago sa iyo ng kaaway matagal na ng panahon. Kaya ngayon ang sabi mo, sana noong pa kita nakilala, Lord. Amen. May kanta na sana noong pa kita nakilala, di ba? Di ba nang hinayang ka man ng mga wasted time ng buhay mo? Pero ngayon ka kasi tinawag ni Lord. This is your appointed time. Ang sabi, na mamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag, layuan na natin ang lahat ng masamang gawain. Italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Church, Ignite, gawin natin ang mabuti. Mamuhay tayo sa liwanag. Sabihin mo sa katabi mo, mamuhay sa liwanag. Buhay sa liwanag. At huwag magbigay ng oras o gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya. Paglalasing. Sino pa dito naglalasing? Wala na. Wala na. Amen. Huwag igugol ang panahon, kapatid, sa paglalasing. Pagsasaya. Kahalayan. Kalaswaan. Yung manunod ka ng porno. Kalaswaan yan. Tuwang-tuwa ka kapag mayroong mga nag-uubad sa harapan mo. Kalaswaan yan. Alitan, pag-aaway-away. Huwag niyong igugol ang iyong panahon sa pag-aaway-away. Hindi lang natirhan ng ulam. Ang ulam pa naman ay tuyo. Nag-aaway-away.
Amen. Nagtatanong kapit bahay, nag-away yun saan? Sa tuyo. Akala ko ba naman lechon? Nag-iinggitan. Tigilan na natin magugol ng panahon sa pag-iinggitan. Tigilan nyo ng panahon sa pagseselosan. Sige, selos kayo ng selos. Madadagdagan ng anak nyo. Nako, sinasabi ko sa inyo, taon-taon kayong magiging produktibo. Para magselos na magselos. Kung lumayo man ang asawa, nagtatrabaho yun, babalik din yun ng buo. Amen. Alright, wag na maging siloso. Napakasiloso. Hindi na makita. Galit na agad. Hindi na mag-text. Galit na agad. Iiwan ka ng asawa mo kahit gaano ka kaganda kung ganyan ang ugali mo. Nasabi ko sa inyo mga kapatid. Wag na. Sabihin mo sa katabi mo, wag na. Lakasan mo, sabihin mo, wag na. Bago na. Gumising na. Kaya amen. Huwag na natin i-google ang ating panang sa puro na lang tayo pagsisinungaling. Saan ka galing anak doon? Pero galing pala sa boyfriend. Kaya minsan dumating, bumalik, buntis. Anong nangyari niyan? Nakakain lang babusog. Dumating ang 9 months. Ano na nangyari anak? Mga anak na ako, makakala ko busog ka lang. Mga anak ka na pala. May ganun po, marami po mga ganung kwento. Marami po ako nasaksihan na gano'n, tinago sa nanay. Kapag sinungaling, mamuhay ka na ikaw ay puno ng katapatan. Mamuhay ka na may takot sa Diyos. Mamuhay ka na magsisi ka. Amen! Dahil ang gusto ni Lord, may kalayaan at malaya ka. Hallelujah. Tumayo tayo lahat mga kapatid. Hallelujah. Glory to God. Huwag mo hayaan na ikaw ay patay sa paningin ng Diyos. Be alive and awake. I told you, Jesus is coming soon. Si Jesus ay darating na. Can I hear amen? Hallelujah. Siya sa atin mo, Jesus, Ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasako, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Ako'y lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at tawag, kapatawaran sa'yo ay nakamtan mo, o aking Jesus. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko. Lahat po tayo lumapit sa Panginoon. Magpasiyasa tayo sa ating mga puso ngayon sa iyo. Sumasamo, tumudulog sa harap ng banal mong trono. Sa harap ng banal mong trono. Ako'y lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya
Panginoon, dakila ka. Nalalaman namin, Lord God, na hindi sapat ang aming ginagawang ito sa iyong harapan. Yes, God. Glory. Hallelujah. Alam mo, Lord God, ang aming mga katatayuan. Kilala mo maging ang bilang ng aming mga buhok. Amen. Hallelujah. Ikaw ang nakakabatid ng laman ng aming puso't isipan. Patawarin mo kami sa aming kasalanan, sa aming mga paglabag at sa aming mga kasamaan. Linisin mo kami at gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong harapan. Alisin mo lahat, Panginoon, ng mga bagay, Lord, na hindi kaaya-aya sa iyong harapan. Pakawalan mo kami sa gapos ng kasalanan, kasamaan at paglabag. Pakawalan mo kami, Lord God, sa anumang gawa ng kaaway. In the mighty name of Jesus, deliver your people now, that they will receive their freedom, their deliverance. In the mighty name of Jesus, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, lahat, Panginoon, na may bisyo mababago. Lahat ng dilang nasisinangaling mababago. Lahat ng mga isipan na masama magbabago. In the mighty name of Jesus, linisin mo kami. Gawin mo kami karapat-dapat, Lord God, na hindi kami matulad ng Church of Sardis. Patay sa harapan mo, ngunit sila'y buhay. In the mighty name of Jesus, hallelujah. Ikaw ang Diyos na madakila. Ikaw ang Diyos na madakila. Lord, turuan mo kaming lalakad araw-araw na may kabanalan. Turuan mo kami na kami ay maging tapat sa iyong harapan. Lord, ang aming mga bibig, alisin mo, Lord, ang spirito ng pagmumura. In the mighty name of Jesus, baguhin mo, Panginoon, ang laman ng bibig na ito. Maging ang aming mga kamay ay tapat, Panginoon, sa iyong harapan. Kami maging tapat sa aming trabaho. Maging tapat kami sa aming mga negosyo. Maging tapat kami, Lord, sa aming mga asawa. Maging tapat kami sa aming mga magulang. In the mighty name of Jesus, hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, ikaw ang Diyos na magbibigay ng kalayaan sa amin. Kaya patuloy kami nagpupuri sa iyo. Malaya kami sa katotohanan. Malaya na kami sa kahirapan. Malaya kami sa sakit at karamdaman. Ikaw ang Diyos na magpapalaya sa amin. In the mighty name of Jesus, uuwi kami ng puno ng kalayaan mula sa iyo. You are the God who holds everything. Amen. Tapat ka sa buhay namin. Yes, thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hindi ka nagbago. Tapat ka sa iyong mga pangako. Your name will be glorified and will be exalted forever. Your name is the highest. Is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and positions, all powers and positions. Your name stands above them all. Let the angels cry, holy God, holy, yes, creation cry, holy, holy, you lift and high, holy,
Maraming salamat ngayon po, Pastora, sa mensahe na binigay niyo po sa amin sa araw na ito. Tuloy na po tayo sa ating pagbibigay. Mabigat sa Bigay sa Panginoon na may kakayanan. Purihin ang Diyos. Hallelujah, minsan ako mabigat sa Panginoon na may Amen. May announcement po ba basta? Hirap ko rin ng boses. Yung mga youth at least po, mamaya pong mga 2, kailangan nakapag-prepare na po tayo para po pa sa K-Wave, sa pagpunta po natin doon. Vision casting doon po. Amen. Antayo po tayong lahat para po sa ating closing prayer. Tinatawagan ko po si Tito. Amen. Tayo po tayo. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon the place choose to you. The Lord turn His face towards you and give
muli, Ama, kami ang nagpapasalamat sa mga oras na ito, Panginoon, na Ikaw, Panginoon Lord God. Hallelujah, ay narito pa rin sa amin sa kalagitnaan, sa hanggang sa oras na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, Diyos, na muli kami nakarinig na iyong salita, Panginoon Lord God. Ang Panginoon, nagpapasalamat kami sa mga kamay, Panginoon, na nagbigay. Balik, Panginoon Lord God, ang pagpapala na ito nagkaloob sa kanila. Ang gift offering, Panginoon Lord God, Lord, salamat, Panginoon, ibalik niyo po ito, Panginoon. Nasiksit biglig, ayaw, Panginoon, yung sa iyong pangako, na ako umaapaw pa, Panginoon Lord God. Pagpalain mo ang bawat kamay na nagbigay nito, Panginoon Lord God. Palaguin mo, ano man ang kanilang kinabuhayan, Panginoon Lord God. At hallelujah, maging sa kanilang trabaho, ang promosyon, Panginoon Lord God, sa kanilang, Panginoon Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, hatid ng iyong lingkod, Lord. Ang mga salita, Panginoon, ito ay hindi, Panginoon, mawala sa aming kaisipan at sa aming puso, Panginoon Lord God. Pagkusan manatili ito, Panginoon, mamunga sa araw-araw, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon God. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pagawin sa aming buhay, sa buong linggo ito, Panginoon. Pangunahan niyo po kami sa araw-araw, Panginoon, Lord God. Ilayo niyo po kami sa anumang disgrasya, sa anumang kapamakan. Ingatan niyo po kami, Panginoon, Lord God. Hallelujah. At pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, maging sa mga estudyante. Bigyan niyo po ng kaalaman at katalinuhan sa kanilang pag-aaral, Panginoon God. Lord, sa mga nagdinegosyo, Lord, palaguin mo, Panginoon. Yes. Sa kanilang negosyo at sa mga nagtatrabaho, ay ang promosyon sa bawat isa, Panginoon God. At Panginoon, dalangin namin na patuloy niyo pong gamitin ang aming buhay, Panginoon, sa inyong gawain, Panginoon Lord God. Patuloy niyo po kaming maging pagpapala, Panginoon, sa mga tao na aming mga kasalamuha sa araw-araw, Panginoon Lord God. Salamat po, Panginoon, sa lahat, Ama. Kami po, Panginoon Lord God, ay umaasa sa iyong pangako, Panginoon, na hindi niyo po kami pababayaan, Panginoon Lord God. At sa susunod na rin po, Panginoon Lord God, babalik ulit kami sa lugar na ito, Panginoon, na puno ng testimony, Panginoon, ng kabutihan mo, Panginoon Lord God, sa aming buhay, Panginoon. Salamat, Lord. Ito po, Panginoon Lord God, ang aming dalangin. Ito po, Panginoon Lord God, ang aming hinihiling. Sa tanging pangalan ni Jesu Cristo lamang, in Jesus' mighty name, Lord God. Hallelujah. Let's declare, I am happy. I am happy. I am healthy. I am healthy. I am wealthy. I am wise. I am blessed. To God be all the glory. Itaas natin ang ating kamay. Panginoon, dakila ka sa tanghaling ito. Kami ay buong pusong nagpapasalamat sa patuloy na iginawad mo sa amin na kalusugan, pagpapala. Lord God, bigyan mo kami ng katalinuhan araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, ilayo mo kami sa anumang gawa at kasamaan ng kaaway. Ikaw ang mag-alis sa amin sa spirito ng anumang kaguluhan, sakit, karamdaman. In the name of Jesus, sa pangalan ni Jesus, naging ang mga witchcraft, sorcerer, hindi makapagyayari sa buhay naming lahat. In Jesus' name, sinasawatan namin, Lord, ang spirito ng kahirapan, kawalan, karamdaman, maging ang disgrasya at kamatayan o bias ka sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Cover us with your blood, Lord God. Tingnan mo yung mga anak ng iyong banal na dugo. Araw-araw namin maranasan ang kabayapaan, kaligtasan, pagpapala mula sa iyo. In the mighty name of Jesus, we claim our victory. We claim our victory in Jesus' name. Sinuhan mo kami lahat ng iyong banal na dugo. At narito ang aming kamay, Lord, tinatanggap namin ang basbas na nagmumula sa iyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng basbas na banal na Espiritu Santo, mga kapatid, humayo tayo lahat. Dahil natin ang pag-ibig at ang paglingap ng Diyos na sumasa atin. Ngayon at kailan pa man, silyuhan niya tayo lahat ng kanyang banal at kapangyarihan. In Jesus' name, we declare and we pray na tayo magsabi ng Amen. God bless everyone. Shalom. Be blessed and stay awesome. Sa Sunday po ay family day natin. Sa FBR po tayo may fellowship sa Sunday po. Amen. 8 ng umaga. Kaya sama-sama tayo lahat. God bless. Amen. Yung mga nanay ko, wala pong pinig para yung mga bata ko na. Wala
Bibigyan na yan. Sabi ni Troyano, 4-0 daw eh. Kaya sabi, 4-1 alam. Kasi dumalis na ka. Ano si ano, talo? Talo? Ano, ayaw ng talo? Ayaw, siyempre, hawak ko ba ako doon? Saan na siya yung ano? John Lloyd! Tanggalin na? John Lloyd! Sino ba yung talo? Pagkakita ng pangalan, John Lloyd. Talo? Para mo naman sinabing si Sky, ba? Sky rin. Oh, God bless. Yun, siya nang gumagawa. Oh, di ba? So, ano pa? Hindi ko kaya eh. Galing. Gising ng maaga? Hindi mo kaya? Hindi. Bago akong gumising. Kung kaya rin na lang, hindi mo kaya. Hindi ko kaya ngayon kasi isang linggo. Hindi din ako nakapasok isang linggo. Isang linggo kang alin? Isang linggo ako nagkasakit. Isang linggo din ako hindi nakapasok. Yung mga karamdaman sa mga kailan pagdating sa buhay. Bibigyan ka ng kalakasan. The joy of the Lord is my strength. Yung lima ko po. Yung nakalagay sa Biblia. The joy of the Lord is my strength. O, di ba? Ang kagalakan ko sa Diyos ang aking kalakasan. Nakakapagbasa ng Bible. Lord, Ayun ang doon ako nangina. Huwag ka nangihina. Kasi, Hindi na nakapag-exam. wala na. Huwag mo nang tanggalin yan. Buti na lang. Easy. Diyan, minsan mo. Ha? Pinsan daw niya masura? Pinsan niya? Ha? Wala, kasi sabi lang ni Postura na huwag magsinungaling na. Sino yun? Kapatid na? Kapatid pala? No? Pakilala ko kayo, pakilala kita lang sa kapatid niya, no? Sige. Kapatid ah. Hindi mo ayos na GM ah. Sabi ko. Oh. Bakit? Bye-bye. Po, tapos na po ang ating live. Sorry po, nalaglag. Sa sunod na lang po. Okay.